Sa bawat kanto, sa bawat madilim na daan, may mga kwentong hindi maipaliwanag. Mga nilalang na hindi matahimik at patuloy na naglalagalag sa ating paligid. Handa ka na bang tuklasin ang misteryo at kilabot ng ating mga alamat? Tara na at sabay-sabay nating pasukin ang mundo ng katatakutan. Sa lilim ng matandang balete, Kabanata 1, ang pagkawala ni Elias. Hating gabi sa baryo ng San Isidro. Ulan at hangin ang kasabay ni Elias sa pag-uwi mula sa bayan. Wala siyang dalang ilaw at tanging liwanag ng kidlat ang gumagabay sa kanya. Nang dumaan siya sa ilalim ng matandang balete, naamoy niya ang kakaibang usok ng tabako. Napatingala siya at nakita ang isang dambuhalang nilalang na nakaupo sa puno. May sigarilyong nag-aapoy at mga matang pulang-pula. Hindi ako naniniwala sa alamat, bulong ni Elias. Pero nang marinig niya ang isang malalim na tinig na bumubulong ng kanyang pangalan, natigilan siya. Bago pa siya makatakbo, naramdaman niya ang malamig na kamay sa balikat niya. Kinabukasan, wala na si Elias. Naiwan lang ang mga bakas ng paa at malalaking marka ng kamay sa lupa. Kabanata 2, ang alamat ng kapre. Kwento ng mga matatanda, bago pa man yan tayo ang baryo, may isang makapangyarihan dato, si Lakandula, na naging gahaman at pinudpot ang mga sagradong puno ng kagubatan. Isang babaylan ang nagbigay sa kanya ng sumpa na magbantay ka hababong buhay sa punong pinudpot mo. Sa sumpang iyon, naging kapre siya. Dambuhalang mabalahibo, may pulang mata at nakagapos sa bawat balete. Sabi nila, bawat kapre ay kaluluwa ng isang pinunong nagkasala sa kalikasan at usok ng tabako ang hininga at galit nito. Kabanata 3, ang albularyo at ang handa. Nabalitaan ni Mateo ang nangyari. Hindi siya naniniwala sa alamat kaya isang gabi dumaan siya sa bahay ng matandang albularyo. Binigyan siya nito ng asin, buhok ng kalabaw at medalya ni San Benito. Kapag nakaharap mo ang kapre, huwag kang titig sa kanyang mga mata, huwag mong banggitin ang iyong pangalan at iwisik mo ang asin kapag inabot ka ng kanyang kamay. Sabihin mo ang orasyong ito, bulong ng albularyo habang itinuturo ang panalangin. Kabanata 4, ang paghaharap. Madilim at tahimik ang daan patungo sa balete. Habang papalapit si Mateo, naamoy niya ang usok ng tabako at narinig ang mabigat na yabag sa paligid. Mateo, isang tinig na mababa at malamig. Biglang lumitaw ang kapre, dambuhalang mabalahibo, may pulang mata at nag-aapoy ang sigarilyo sa bibig. Inabot nito ang kamay kay Mateo, ngumit iwanasik ni Mateo ang asin at binigkas ang dasal. Lumayo ang kapre at napasigaw sa sakit. Kung ikaw si Dato Lakandula, patawarin mo na kami. Hindi namin sisirain ang kagubatan mo, sigaw ni Mateo habang hawak ang medalyon. Tumigil ang kapre. Nagbago ang mga mata nito mula pula tungo sa dilaw at unti-unti naging usok. Naiwan sa lupa ang isang lumang medalyon na may naukit na Elias. May malamig na hangin at bulong, salamat. Kabanata 5, ang pagbabalik ng kapayapaan. Nang bumalik si Mateo sa baryo, dala niya ang medalyon ni Elias. Hindi na muling nagpakita ang kapre sa matandang balete. Naglagay ang mga taga-baryo ng karatula at nagsimulang mag-alay ng dasal at insenso tuwing daraan sa puno bilang paggalang. Si Mateo ay itinuring na bayani at alamat ng San Isidro. Hanggang ngayon, kapag dumaraan ka sa balete sa gabi, naaamoy mo pa rin ang usok ng tabako. Paalala na may mga nilalang sa ating paligid na bantay ng kalikasan at hindi dapat galitin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito ng katatakutan, huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa marami pang nakakakilabot na kwento. I-share mo rin ito sa mga kaibigan mong mahilig sa horror para sabay-sabay nating tuklasin ang mga misteryo ng gabi.
Mag-comments para ma-shoutout kita sa next story at masubscribe back din kita. Hanggang sa susunod, manatiling mapagmatyag dahil hindi nating alam kung sino o ano ang nasa paligid. Ingat!